Parangal at papuri, muli sa'yo'y alay, o dakilang amang lumalang sa lahat ng tao sa sanlibutan. Nagbigay karapatan upang makipamayan habang nabubuhay sa sanlibutan, sandaigdigang tao na binigyang karapatan, sinidla ng talino, mabuting kaisipan, na kung hindi mamarapatin at tatanggapin, hindi magkakaroon dumi at dungis yaong mabuting alay. Purihin ka at dakilain sa lahat ng iyong mga hinangon at hahanguin mo pa, sa mga pinagbago at pagbabaguhin pa, sa pamamagitan ng gawain ito na tuwirang nakakilala sa iyo at nadama na buhay ka, Ama. Sa mga pinagaling mo na at patuloy na pagagalingin pa sa iba't ibang uri ng karamdamang pisikal at sa kasalanan, ay nakapagbabawi, nakapaghihilom yaong iyong mga aral na nakikinig at tuwirang mga taong nakinig at nakadamang lubos sa iyong pagmamahal. Sapagkat tanging ikaw lamang ang magbibigay liwanag, ganap na pangunawa sa lahat ng madla. Salamat sa lahat ng nasidlan mo na at sisidlan mo pa ng lubos na pangunawa at nabuksan ang diwa. O Ama, salamat sa lahat ng pahintulot mong maganap na ang winiwika ng tao ay tigang ang lupa. Walang tubig, kulang sa tubig, magkukulang, salat sa tubig, walang makapaglalagay, hindi makapaglalagay, lahat ang may bukirin. Kulang sa tubig, hindi magkakasya sa kanilang lalagukin at pangangailangan. El Niño ang tawag bilang sila'y tao sa pag-aaral nila. Salamat din, Ama, sa muling patutuo mo na wala ngang makasisilay at ganap makapagsusumbat na taong marapat kung ika'y kilalang ganap. Sa mabubuti mong gawa, sa tama mong gawa, sa tumpak mong gawa, dito sa lupa. Subalit sa iyong mga anak na hindi ka kilubos kilala at di ka nadarama, maraming salita sa bibig nilang lumuluwal, di nababatid ang tama. Yaon na nga ang katotohanang walang makababatid ng anumang kalikasan mo, kung kailan at ilang araw ito may luluwal, makakamtan, maghahari sa lupa, sapagkat ikaw ang may hawak ng hangin, ng ulan, ikaw ang nakababatid ng bagyo, kung gaano kaluwat, kung saan ako magtatagal ng ilang araw. Sadyang ang ikaw at wala ng iba ang makatatarok, makalilirit, makababatid ng tamang kapasyahan at pagpapasya dito sa lupa, sapagkat ang lahat ay tama't maling paghuhula kung hindi ikaw ang magbibigay. Naway makilala nila ang mabubuti mong adhika, ang mabubuti mong layunin, ang mabubuti mong salita at mabubuti mong gawa, upang anuman ang sa kanila ay masilayan sa lupa, ikaw ang pasalamatan, ikaw ang parangalan, papurihang lubos at asahan. Salamat, Ama, sa pinakita mong ito na tunay na wala ngang imposible sa iyo, na anong tubig na pagmumulan na hindi ikaw ang may kaparanan.
Ano ngang tigang na lupa na kapag ginusto mo, ito'y mapaglulusak, mapagpuputik mong ganap, na paaapaw mong tubig, kahit sandako na ito'y iyong ibigay. Salamat, Ama, na sa pamamagitan ng bahang ito, may mga nakinabang, may mga nakasilay ng kapakinabangan at patuloy na paghahari mong mainam. Salamat, Ama, sa lahat ng mga pinakikita mo na kung magmamasid lamang ang tao at may pangsuring ganap na sa pamamagitan ng iyong Espiritu, mapagtatantong ano nga bang di mo kaya? Bakit mababahala sila? Bakit matatakot? Bakit pangungunahan ka? Samantalang ang bawat araw at gabi man may magagawa ka. Salamat sa mga nakasaksi na namulat ang kaisipan na bakit ka nga ba pangungunahan at bakit matatakot sa kanilang buhay. Samantalang ikaw ang lumikha ng lahat, nagpahiram ng buhay, na kung ang buhay na pahiram mo, mapahihiram mo rin ang higit pa sa kanilang mga kailangan. Patawarin mo, Ama, sa kanilang kahinaan, sa pag-aalinlangan, sa kawalan ng pag-asa, sa di matibay na pananalig, sa di matapat na pagtitiwala, sa di buhay na ligaya, sapagkat tanging sa iyo magmumula ang lahat ng ito. Sapagkat kung saan mayroong kadiliman, ikaw ang liwanag na mag-ahawi ng dilim upang sumikat ang liwanag sa lahat ng nadidimlan. Kung saan may kalumbayan, ikaw ang tuwirang taga-aliw at tagapagdulot ng galak kanino man. Ano man ang kailangan, tuwirang ikaw rin ang magdaratal, magbibigay upang itong kanilang kamtin ay magkapagdulot ng kasiyahan at kagalakan sa mga may kakontentuhan at may pagpapagalak sa puso nilang tinanggap na yaon ay ikaw ang kanilang kinilalang ganap. Ama, patuloy mong patawarin ang mga nagkakasala sa isip at diwa, maging sa salita at sa gawa. Patuloy mong ibigay ang lubos na unawa at pangunawang ganap at kaukulan sa iyong kabanalan. Patuloy mong isilid sa kanila ang tunay na ligaya, puspos ng saya, tibay ng loob, tapang ng dibdib, sa pakikibaka, sa hamon ng buhay, pananampalataya, at hamon sa buhay ng pampisikal na pamumuhay. O Ama, hinihiling ko sa iyo ang mga napinsalang bukirin na namatay ang mga pananim, na magkaroon muling pagsibol at tagsibol na magsianiman din. Sa kabila man ng mga nadurog ang kanilang pananim, bigyan mo sila ng kaparaanan upang muli makita nila ang pagkilos mo't paggawa, pagtupad mong mainam na sila'y dumatal ang araw na sila'y mag-aaniman din. Ipakita mo't ipabatid kung papaano ang pagkilos mo na tunay na mahiwaga. Sa mga napinsala ang kanilang tahanan, sidlan mo sila, Ama, ng tunay na galak upang di nila panindimin yaong hirap ng buhay, patuloy na ikaw ang kanilang pag-asahan at ibigay mo naman ang kaparaanan kung paano muli maisa sa ayos yaong tahanan nilang mga nasirat na wasak. Ang lahat ng dako, magagawa mong lahat, hawiin ang di dapat, ibigay mo ang dapat, sapagkat sa kanila bilang wala ng pag-asa, maliban ikaw lamang, ipapatotoo mo't mapapatotohanan, buhay ka, Ama ko, na dapat kilalanin at makilala nila nang maganap lahat, yaong ibig at nasa mo na mapatupad. O Ama, gawin mong marapat na ang mayong mga anak ay maging matibay sa pagtitiwala sa iyo
pananalig, pagsamba, at pakikiisa sa iyong espiritu na di nakikita, subalit buhay na tumatanggap sa kanila, umaaliw, nagbibigay patnubay, gumagabay, saan man sila naroroon, saan man tutungo, anuman ang pamumuhay, anuman ang kalalagayan, ikaw pa rin ang ganap na magbibigay pag-aalab ng kanilang galak. O Ama, ang lahat ng napinsala, anuman ito, hayupan man, mga kabuhayang pananim, at anumang uri na mga material, ikaw, Ama ko, ang magbabalik sa lahat ng kumikilala sa iyo't lubos na tumatanggap. Upang mapatutuhanan mo sa kanila, sa kanilang paniniwala at ganap na pag-asa, walang hindi ka maibabalik at maibibigay pawa. O Ama, patuloy mong ibigay ang kagalingan na imposible sa lahat ng sandali, sapagkat ikaw lamang ang tunay na nagpapagaling at magpapagaling, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot ng katawan mong binuot binalangkas, batid mo ang kaloob-looban hanggang kalabas-labasan ng kanilang buong katauhan. Ikaw, Ama kong ganap na nakasusuri kung anong uri na sakit na iyong pinahintulot na itinadal ni Satanas upang sila'y gapiin. Makalaban nawa sila at ikaw ang magtagumpay upang mapatotohanang ikaw ang Diyos na buhay. Ano man ang kanilang mga pinagdaraanan na balakid sa buhay, hawiin mo, Ama, sila'y makasadsyad, makahulagpos na ganap at kamti ng tagumpay. Patuloy mong ibigay sa lahat ng naglalakbay sa patag at karangitan, tinatawag na alapaap, at kung saan mang karagatan, ang iyong kaligtasan na sa kanila'y inaasahan, iyong mga nananalig at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. O Amang dakila, tunay kang mahiwaga, lahat ng iyong gawa ay imposible sa lupa na nagiging posibleng iyong nagagawa. Patuloy mong buhayin sa iyong mga anak, mga lingkod at tagasunod na tapat na kumikilala, tapat na tumanggap at kikilala pa yaong patutoong buhay kang tuwiran sa bawat segundo, minuto ng buhay, araw at gabi man may magagawa ka na di magagawa ng tao sa lupa. O Ama, inihahain ko silang lahat sa iyo. Ano man ang pasanin nila sa buhay, gawin mong marapat sa apat na sulok ng daigdig, yung patuloy na naghahanap at nasusumpungan ka, makalayang lubos sa lahat ng kanilang pinagdaraanan sa buhay. Natigmak ang luha, iyong pawiin, tigib ng lumbay, iyong pakaaliwin, tigib ng kahinaan, iyong palakasin, tigib ng takot, iyong patapangin. Sapagkat ang lahat ay sa iyo nga nagmumula, gawin mong marapat na patuloy kang matanggap niyong iyong mga anak na patuloy naghahanap upang makapanahan yung espiritu mong di nila kailanman nasisilayan, subalit makapananahan sa buo nilang katawan. Ang lahat ng ito sa araw na ikapat na araw ng pagnonobinaryo, narinig mong lubos, o aking Ama, ang matibay na tumanggap na walang pag-aalinlangan, na tuwirang ikaw, nangunat naghari, aaliwin mo't tuwirang ganap nilang matatanggap. O aking Ama, puspos ng liwanag, nilalaga ko sila sa iyong lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Awitin ko'y pakinggan mo, o dakilang Ama ko. Yamang ikaw ang buhay ng lahat ng tao.
Sa tuwing ay ikaw lamang ang tuwirang nakasisilang sa damdamin ng sinuman na kanilang tinataglay, laman ang kanilang kaisipan. Tuwirang ikaw ang nakalilirik, hawin mo na ganap ang naghaharing karumihan. Pakalinisin mo, Ama, at ganap mong hugasan ng dugo mong alay sa kanilang lahat. Matigmak ng luha ang sayo ay nawalay, sutil na mga nilalang na di alintana. Ang sa iyo ay pasakit na patuloy nilang ginagawa. Sa iyong Espiritong binaba, nagpapahirap pawa. Nasaan man dako naroon, batid mo dinaranas ng sinuman na yung mga anak na hinirang upang ika'y ipaglaban at tuwirang ipagsigawan ang iyong mga taglay. Liwanag na kailanman walang kamatayan, lakas mo at tibay na hindi mapaparang, kapangyarihan mong taglay na walang kamatayan. Ang wagas mong pagmamahal na malinis kailanman, na dito mawawala kahit sino pa ang mawalang tao sa lupa, na dito mamamatay kahit sino pa ang lumisan at naparang. Sa ibabaw ng lupa ay nagbalik sa alabok na pinagmulan, ibinaon sa kapwa lupa, dadurog ang laman, buto'y nagkahiwalay. O aking Ama, tunay na ikaw lamang ang pinagsisigawan na marapat na kilalanlin, tanggapin na lubusan sa apat na sulok ng daigdigan, sa apat na sulok ng kaisipan, sa apat na sulok nitong sanlibutan, tulad ng timog, ilagat kanluran, at na kung saan man naroroon ang wakas at tapat na babaunan, na doon nga ang marapat na do'y magsitahan. Yaong mga anak mo sa'yo'y lumimot na tuwiran, na di nila kayang silayan habang sila'y may buhay, di nila kayang tunguhan habang sila'y nabubuhay. Subalit may bibigay mo gloryang luwalhating naturingan, buhay man nila'y taglay sa lupang katawan, sapagkat ikaw nga ang kataas-taasan, Diyos ng hiwaga at mapagpala, silangan, lubugan, timog at kanluran, doon ka nga naroroon, kahit siyang dako, ika'y paroroon, makatatahan, makapananahan sa bawat anak mong sa iyo'y tatanggap, kikilalang ganap, makapagdudulot sa iyo ng kagalak-galak. Malugod kang tuwiran,
maganap ang lahat sa kanilang patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap na ikaw ang tupdin, ang layo't nasa mo ay kanilang tuparin. O Ama, gawin mo ng mabilis yaong paghatol sa lahat ng dako tulad ng tinuran mo. Ikaw ang kataas-taasan na di nasisilayan kung paano bumaba at ang iyong tuntungan ay lupang naturingan. Ama, Ama ko, o aking Ama, at Ama ng lahat, gawin mong marapat na ang pandaman nila ay maging buhay na madamay ikaw. Ang kanilang isip ay mabuksang ganap, yaong mga kataga na banal mong salita siyang mapagnilayan at mapagbulay-bulay ng kanilang diwa. O aking Ama, pinupuri kita, patuloy na pupurihin ng aking espiritu at ng espiritong binigay, binahagi mong tuwiran na iisa't pinag-isa sa lupang katawan nitong si Constancia at ng mga anak mong iyong napili saan man dako, maging sino man sila, saksit batid mo na ikaw ang naghari at nanguna sa lahat ng sayo'y nagiging marapat at dapat. Nekarameneya hanang, nekarameneya hanang, nekarameneya hanang. Iyon ngang nasa't layon mo, aking Ama, ang patuloy na madama ka. At patuloy na ikaw ay hanapin pa. Patuloy na makilala at makita iyong nasa at layon mo na di mapaparam na totoo habang may buhay lahat ng tao. O aking Ama, sadyang pinarinig mo kung paano ang pagdulog ko na sa bawat araw tinutupad ko ito sa pakikipag-ugnayan ng aking espiritu sa ibabaw ng mundo, sa lahat ng tao. Tigib ng lumbay, tigib ng sakit, na kung papaano nooy ginawa na ng mga ninuno nila. O aking Ama, paluwagin mo na, pagaanin mo na, ibigay mo na ang kaalwanan, ang kasadyaran, ang katagumpayan ng iyong mga anak, na tuwirang ang katapatan, ninanasat nilalayon, patuloy na kanta. Hoy, aleneya, ne chekara mahaleya, Karameneya na di man mawawaan ng mga nilalang, yaong sinambit ko sa'yo'y mainam, sapagkat yaon nga ang layon mong totoo na ikaw at ako'y di magkahiwalay sa pamamagitan ng mga anak mo na sinidlang ganap ng iyong espiritu, mapatotohanang banal kang totoo sa pakikipagtotoo nila sa iyo. Haleya karameneya neya karameleya na, oh haleya karameneya na. Sayad hanggang lupa, yaong aking pagbaba, upang masilayan ng taong madla. Subalit di natupad at naganap, ang lahat ng tao'y nakipagtotoo, upang tupdin kong marapat ang lahat ng dapat
Subalit, ang nakakita, yaong mga tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, gayon din sa Espiritu na binahagi sa inyo. Buhay na totoo at di mamamatay tao. Kaya't kung tuwirang tatanggapin ninyo, kayo rin mismo masasambit nyo kay sarap sa piling ng banal na Espiritu. Kung paano ko pinatulo ang luha at aking pinaram sa kanyang mukha, babaeng maiksiyang sukat, pandak na turingan, ikaw tao, kayo tao, magbulay na totoo sa bawat kataga ko, kung baylang tao at pagiging tao ang pinagmula nito. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Manalig kayo tao na mga lumuluha, mapaparang din sa inyong mga mata ang luha ng pighati, luha ng sakit, luha ng hirap, kundi may papatakman, luha ng galak. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Ay, kay sarap mabuhay. Kay sarap ng buhay ng tao. Kapag malinis ang diwa nito, maging ang kalooban nadarama, sigla't ligaya. Mababa, di baling sa unay mahirapan ka sa pagpapakababa mo. Kung mataas kang bumabalang-alang sa Ama mo, sikapin mong mapagtagumpayan mo ang pagpapakababa mo, sapagkat mas mainam ang mababang totoo na ang Ama mong hintayin mong magtaas sa iyo, kaysa nagpakataas kang nang ibagsak kay lumalagapak ka sa lupa. Sapagkat maaring mabali ang iyong mga pakpak. Yaon nga ang pawang katotohanan sa taong di makaunawa na patuloy ang sarili siyang pinakikinggan pawa, may sariling katwiran, may sariling dahilan, may sariling paraan, ang talinong panglupa, katalinuhang katauhan, ang patuloy na pinaiiral. Mga mahal ko, pakatandaan nyo, ang pangtalinong panglupay na paparam at iiwanan, ngunit ang pangtalinong pang-espiritual, namatay ka man, taglay mo pa rin yaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Wala kayong kamalayan sa pakikipagniig ko, na kung tuwirang mabuti kayo, kung sabihin ko man, anak, pipinsalain ko si Pedro, ang sasagot nyo pa'y wag po, maawa po kayo sa kanya. Buksan mo na lamang ang kanyang pangunawa, at siya'y baguhin mo. Subalit di nyo sasabihin, sige nga po, masama po kasi siya. Subalit ang tao, napapatotohanan, kapag masama siya, tuwang-tuwa sa kapinsalaan ng kapwa niya. Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko, na kung papaano ang layon at nasa ko'y, matigib ng galak ang bawat isa. Kung lahat lang ng tao'y gayon din ang pangarap at layunin sa kapwa nila, gagawa ang lahat ng mabuti sa kapwa-tao,
sapagkat ang ganti ng bawat isa'y kabutihan din, yamang mabubuti ang ginagawa nyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit, anuman ang wikain ng taong mabuti, anuman ang at nilalang na nagpapakasama, daratal pa rin ang takda. Iba ang ginawa ng mabuti, iba ang ginawa ng masama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Ano ang wika? Kung magkakasalang yung mata, lagyan mo ng piring, eka. Ano? Kaya yung kabayo may piring para pag humakbang siya hindi siya lilinga-linga. Diba? Kaya ang nais ng Ama, kapag tumahak ka sa katotohanan niya, huwag ka nang lingunan-lingon pa sa kapwa mo. Sapagkat kung bawat nilingunan mo ay nakita mo makapagkakasala sa'yo at natanim sa isip mo at puso mo ay gayon din, hindi ka makasasadyad sa pagpapakabuti mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang tunay na nagnanasang magpakabuti, ang tunay na naglalayon na maging mabuti, di na siya miya't miya, hinahanap ay sanlibutan at gawa ng katauhan. Kundi ang gagawin niya, yamang Ama'y tinanggap, kinilala niyang ganap, magmithi ka man bawat araw, subalit mas malamang yaong siya iyong pinakikinggan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat hindi masama ang mag-adhika, ang masama ay maging mapagpaimbabaw na tao sa lupa. Hindi masama ang maghangad ng yaman kung ito'y nasa tama at mabuting paraan. Ang masama, ikaw ay manlinlang, mandaya ng kapwa, manakit ng kapwa, masaktan ng kapwa, at ikaw ay maging mayabang. Subalit ang lahat, nasa sa katotohanan, at ito'y kakamtin mo kapag ang Ama ang siyang sa iyo'y nakapanahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, may sakit ba kayo? May sakit ba kayo? Yan ang katotohanan. Kapag sinabi sa'yo, may sakit ka ba? Opo. Kahapon pinatakbo ka, ngayon masakit ka, ano kaya bukas? Mga minamahal ko, ganang kuntsing na pagkatao, wala pang napagaling isa man sa inyo. At walang gagaling, di kayo pagagalingin, di kayo mapapagaling, at hindi kayo nagsigaling, yung mga gumaling. Sapagkat kung bilang tao lang, ito ay ayaw tupdin. Ito ay di kayang gawin at di niya gagawin. Subalit, paano nga ba kayo nagninilay? At paano kayo tumatanggap bilang taong nilalang? Paano nyo ba sinasamba? Paano nyo ba kinikilala? Paano nyo ba tinatanggap yung tinatawagan yung Ama? At sinasabi nyong, Panginoon ko at Diyos ko. Paano nyo ba sinasabuhay ang kanyang mga aral? Paano nyo ba pinagninilayan ang kanyang mga salita? Paano nyo ba gagawin na siya'y maging ganap sa inyo? At paano nyo gagawin para magpakatotoo? Walang makatutupad nito sa pagpapakabutit, pagpapakabanal bilang tao. Walang makagagawa nito bilang taong may pag-alinlangan, may kaisipan na maraming iniisip, maraming ginugusto, maraming tutunguhan, maraming pakikitunguhan, maraming gustong pakitunguhan na gusto'y siyang mahalin lamang. Ang may pandinig ay nakarinig.
mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa isang iglap, yaon ang tinuturan sa inyo, hambing sa baa, sabi ng babae, taong may kapampangan ng salita. Baa, wala ang isang letra. Baha, sabi ng kompletong salita. Yaon nga, kung kulang ang inyong paniniwala, ano pawa ang inyong makakamtan sa lupa. Tulad ng baha, nakita ninyo na palaganap sa lupa. Sa nais paabutan, numapaw ang tubig at ito'y di na malakaran pawa. Sa makatwid mga mahal ko, ano ngang di ninyo mapapakita at mapapakita sa kapwa nyo kung anong meron kayo. Ngunit ang Ama, ano man ang meron siya, hindi nyo makikita at di mapapakita maliban ipasilay niya. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naunawaan niyo po ba ang kanyang salita? Mahirap pong unawain kapag hindi ka pa nakakaunawa. Dumaratal sa buhay ng tao bilang katauhan ang nanghihina ang loob. Totoo po yan. Itaas nga ang kamay ng mga nagsasabing di na humina ang loob nila. Sige nga, magtaas nga kayo ng kamay kung sinong taong hindi humina ang loob. Kung ang mga alagad ng Kristo, kasama na siya mismo humina ang loob. Ngayon pa kayang hindi mo naman siya nakikita at hahawakan, sabi ng pilosopo. Subalit, doon napapakita ng Ama sa oras ng kahinaan ng loob mo siya ang kalakasan ng loob mo. Di ba ga? Kaya kung dumaratal sa puso ninyo ang panghihina ng loob, sa isip nyo'y nililito at ginugulo kayo, sino ang dapat nyong tawagin? Sino ang dapat nyong tanggapin? O aking Diyos na totoo, sa pangalan ni Kristo, banal mong Espirito'y, ako'y iyong lingapin. Hindi ba dapat gayon? Sinong tinatawag ninyo kapag nanghihina kayo? Inda ko, pag may sakit kayo. Inang ko, tatang ko, Ama. Ama sa lupa, may tumatawag ng Ama. Tatang ko, yung makatatang. Papa, Daddy, yung makadadi, makapapang tinatawag. Tatang, Ama. Yung makainda, yung makaina. Inang, Inda, Ima, Mama, Mami. Ganyan. Anong magagawa nilang dalawa? Subalit ang Ama, O Diyos ko at Ama ko, tulungan niyo po ako. Daratalang kanyang espiritu, mapapalakas ang mahinang loob mo, maipaparam ang sakit na nararamdaman mo, at maaring maibigay ang kagalingan mo. Buhay ba ang Ama? May mga nagsasabi na namamatay na. Yung mga namamatay, ay sinusundo na ako ni Inang, ni Tatang, ni Pedro, ni Petra, kung sinong gusto nila na sabi nakikita. Ang sabi naman ng mga nabubuhay na mga kasama nila, ano ba Inang ang pinagsasasabi mo kung inang niya yung namamatay na? Ano ba tatang ang pinagsasabi mo kung tatang niya namamatay niya? At kung kapatid naman, ano ba Pedro, Petra ang pinagsasabi mo? Paano naman kaya yung isinilang napatay na walang nakita? Sino tinatawag nila? Sino matatawag nila? Wala, sapagkat walang ulirat pa sila. Anong ibig kong ituran? Ganyan ang tao. Napakikita sa taong gustong ipakita ang gustong ipakita ng Ama.
Subalit ang tunay na pagkilala ay di nila mabatid kung papaano, kundi nila kikilalanin niya ang Ama. Mga minamahal ko, maraming kaparaanan ng Ama. Maraming pamamaraan siya. Maraming dahilan din naman kung bakit nagiging ganyan ang buhay ng tao. Marami siyang plano, ngunit ang plano niya ay mabuti. Maraming plano ang tao, ngunit kung minsan ay makasarili, pansarili lamang. Subalit ang Ama, lahat ng plano niya para sa lahat ng kanyang laksang bilang na mga anak. Ilan kaya ang may plano siya sa buhay kasama ang kapwa niya? Na totoong mabuti, na totoong malasakit, na totoong pagmamahal. Kahit hindi niya pakinabangan, kahit di siya nakinabang, sapagkat ang pag-ibig niya ay buhay sa puso niya. Subalit ilan kaya ang napakinabangan na, nakinabang naman sila, subalit dahil hindi mahalaga at walang totoong pagmamahal, baliwala na sa kanila. Ilan nga kaya ang ilang uri ng tao sa lupa, na iba't ibang uri ang pag-uugali, na lahat ay magsasabing Diyos ko at Panginoon ko. Subalit ilan kaya ang totoong totoo sa Diyos na totoo? Mga minamahal ko, kaya nga hindi kaya ito ng tao, at wala nga taong may kakayahang makagawa nito. Kaya nga ibinaba at binigay ang Espiritu Santo. Halina kayo, halina kayo. Kumilala kayo sa di nyo nakikita, tanggapin nyo ang di nyo nakikita, at makakadama kayo, makakakilala kayo, makikita ninyo ang hiwaga ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kumusta? Kumusta? Sapagkat siya ng totoo, hindi makikita yan ng doktor. Maliban, pasukin ang kaloob-looban ng iyong. Ngunit, magtibay ka, sapagkat kung papaano binigyan kang halimbawa kahapon, kapag pinagtibay mo sa buhay mo, ang pinadamang mabuti sa iyo, anong di mo madarama ngayon at bukas at sa makalawa at habang nabubuhay ka? Yan ang patotoo. Napalakas ka ba? Maaring humina ka. Pinagaling ka ba? Maaring magkasakit ka. Sapagkat habang nabubuhay ang tao, hindi mawawala ang bagay na itong salita. Ang humina ka at malakas ka at lalakas ka. Ang nagkasakit ka at pinagaling ka at pagagalingin ka. Sapagkat ito, kaya nga ibinaba sa lupa nang dahil magaganap sa taong mga madla. Kaya tao, ang pinakakailangan mo at nangangailangan sa iyo at kailangan mo, Diyos na bumuhay sa iyo, na kailangan purihin mo, pasalamatan mo at sambahin sa totoo at pakikipagtotoo. Sapagkat kailangan ka niya, kaya ka binuhay. Huwag lamang ikaw ang mangailangan sa Kanya, kailangan ka rin niya para sabihin mo, Ama, ako'y anak mo. Kailan ninyo mawawawaan yaong aking tinuturan? Kailan ninyo maririnig yaong aking sinasambit? Kailan ninyo matatanggap yaong aking pangungusap? Samantalang taong katulad nyo ang sa inyo'y naglalahad. Subalit kayong matatalino, wika ko'y suriin nyo. Pumasok baga ito sa mga diwa nyo at natanda at pinag-aralan nyo? Kung magkagayot, di nyo nabatid at di nyo mababatid. Ngayon magsuri kayo at magnilay magbulay ng matantunyong lubos kung sino ang nangungusap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, at Ama nila, wala ngang makatutunton sa matwid mong tuntunin, sa mabuti mong daan at tamang paraan,
sa larangan ng buhay kaligtasan, maliban niyaong sayo'y panahanang mainam ng Espiritu mo na pawang totoo, handog sa tao. Kaya't mahabag ka at kaawaan sila, ibigay mo ng lubos, marapat sa tao, na sayo'y naghahanap, tuwirang makasusumpong, at nasumpungan ka, yaong katapatan mo'y tinaglay nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At patuloy mong buksan yaong iyong mga anak na ang layon at nasa ikaw ay madama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Aba, mabuti naman at ikaw pala'y nakakaalala pa. Oh, baka bigyan nyo na naman ng masama. Ayun ha, sabi ng iba, ay nagsabi raw, kaya po hindi ako pumupunta dyan na po, Koncheng. Kasi may nagsabi, pag daw nagpunta sa'yo, pag di na nagpupunta, hinahanap mo. Diyos ko at Ama ko, paano ko naman pong hahanapin? Wala na po akong puwang maghanap. Di ko na po kayang hanapin kung sino-sino ang mga iyan, sapagkat sa totoo lang bilang tao, di ko na kayo tanda lahat. Buhay ba ang Diyos? Subalit, mali po ba at pagkakamali kung mga tagasunod na tunay namang mahigpit na tagasunod na mga lingkod ang hanapin ko, samantalang binilang na kapamilya bilang isang ina o ama para sa kanila? Hindi po ano. Yun ang hinahanap ko. Pero kung pa mang hinahanap ko sila, hindi ko tinatanong ba't wala sila. Dahil wala akong pangsweldo, wala akong pambigay ng pamasahe, at wala akong pambigay sa kabuhayan nila. Kaya tititig lang ako, magmamasid lang ako, subalit wala pa akong sinita. Ang kwento nga naman, kapag pinahaba, nababali-bali, namamali-mali. Buhay ba nga? Kaya, hindi kaya naman natatakot yung mga nagkukwento ng mali. Po, sanay na po. Sanay na sila. Naku po, kapag nabihasa ka sa ganong ugali, kahirap mong baguhin. Paano kung sa oras na matay ka, hindi ka pa nagbabago? Sayang, eto po ang lagi niyong tatandaan. Sayang yung naglingkod na hindi naging totoo. Sapagkat, kapag lingkod ka pala, di ka naman naging totoo, mapapabilang ka dun sa nakatala sa banal na aklat na ang sabi, Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Malis ka sa aking harapan. Kailan may di mo ako nakilala at di kita kilala. Bakit? Ginamit mo lang pala ang Panginoon mo. Ngunit di ka pala totoo. Nakakahiya po, no? Kaya alam nyo po, ako man din ayaw ko nito Sa totoo lang. Dahil noon, takot akong gawin ko ito Mahirap, sabi ko, ayaw ko. At di lamang po ako ang ayaw. Kauna-unahang umaayaw ang aking inda. Nasabi niya po noon sa akin ay, anak, mahirap yan. Di mo kilala yung mga tao. Bakit sinabi po yun sa akin? Yung kauna-unahan na pinag-aatasan ako, hindi pa ako naglilingkod, hindi pa ako ganito. Dinaan lang sa panaginip sa akin. Ito po, makinig po kayo. Nung hindi pa ako ganito, lagi kong napapanaginip si Lord of Pardon, si Divine Mercy, si Mama Mary, si Santo Niño, na ang sabi ko, ano ba yung lahat-lahat na napapanaginip ko na yan? Naroong nasa dagat kami na nagbebendisyon. Patotong patotot saksi ang mga lagad ko. Naganap yun sa akin. Di ba sa dagat nagbebendisyon? Kung ako lang magbebendisyon ba ako sa dagat, hindi nga ako marunong lumangoy. Takot ako sa dagat. Pinakita sa akin kung papaano ang paglalakbay
Lahat po ng pinakita sa akin, una sa mga panaginip, pinatutupad niya ngayon. Kaya nakatala sa banal na aklat, huwag kayong maniwala sa mga panaginip, huwag niyong pag-aksayahan. Teka po, wala palang Biblia. Kunin mo nga yung Biblia, Cecilia. Subalit kapag ang napanaginip ninyo ay ang Panginoon Eka, wala po akong paniniwala nun. Hindi ko pinaniniwalaan. Sapagkat ang isip ko nun, pera. 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 Masakit ulo sa pera. Masakit batok sa pera. Masakit dibdib sa pera. Pera! Mahalaga ang pera. Buhay ba ang Ama? At habang nakapikit ako, may pinakikita sa akin na kulay ng sasakyan ngayon, kanina, na minimisay sa akin yung tao na yon. Kaya ang sabi ko po ay, ang Ama na ang nakababati. Pera. 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 Pinabubuksan niyo po, ayaw mo namang ituro agad sa akin. Maghanap ka anak, sabi niya sa akin. Kung lahat ituturo ko sa'yo, ano pang pagsusumakit mo? Kung lahat patatanda ko sa'yo, ibig sabihin, nagmimemorya ka. Tama ba ka? Nang dahil pinakikita ko sa kanila, hindi kita pinagmimemorya, ang gusto kong idatal, padadatal ko. Salamat po. Pakita mo na po. Pakita mo na po. Magbata ka anak. Pagtutungayaw. Ayun. Yun ang nakita. Pagtutungayaw. Ayun. Ayun ang nakita. Pagpapaimbabaw. Ayan ang nakita. Ang galit. Ayan. Pinababasa. Ang mga bukas palad, ayan. Ang kayamanan, ayan. Ang takot sa Diyos, asal sa piging, manatiling malaya, tungkol sa mga lipin, tungkol sa panaginip. Buhay ba ang Ama? Makinig po kayo. Magdaraya at walang ibubunga ang pag-asa ng hangal, labis siyang nagtitiwala sa mga pangarap. Parang nanghuhuli ng anino o humahabol sa hangin ang taong nag-aabala sa panaginip. Ang nakikita mo sa panaginip ay anino lamang ng katotohanan, gaya ng mukhang nakikita sa salamin. Kung hindi maaring ang karumihay magbunga ng kalinisan, lalong hindi maaring ang pagbubula ay magbunga ng katotohanan. Ang mga hula, pangitain at mga panaginip ay walang katotohanan. Marami dyan mahilig magpahula sa baraha. Ang mga hula. Sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao ay siya namang inilalarawan ng kanyang guni-guni. Hindi dapat pahalagahan ninuman ang panaginip, liban na lamang kung iyon ay talagang panginitaing mula sa kataas-taasan. Narinig ninyo? Liban na nga lamang kung iyon ay, ano po? Liban na nga lamang kung iyon ay talagang pangitaing mula sa kataas-taasan. Hindi ako maglilingkod sa inyo kung ako'y magpapabula-bulaan na lang patangay-tangay parang alon. Kaya, lunukin mo anak lahat ng paratang. Lunukin mo anak lahat ng bintang. Lunukin mo anak lahat ng hinuhusga sa'yo. Lunukin mo lahat anak, sapagkat ako naman
ang nakasisilay ng lahat. Buhay ba ang Ama? At nang sabihin, sino na bang nakapasok doon sa adoration? Nagtungo sa isang simbahan. Mumostra ko po, kasi mahirap magsinungaling. Ako ay papasok. Ang mga naroon sa loob ay nagtatakbuhan. Ginaganyan ko sila. Bakit po sila nagtatakbuhan? Bakit sila nagtatakbuhan? Ay, may dugo! May dugo, si Kristo! May dugo! May dugo! May dugo! Paglapit ko, bakit sila nagtatakbuhan? Panginoon, nagpupulasan sila, anak. Ay, ano po ba yung salitang nagpupulasan? Yun na nga, nagtatakbuhan, sabi niya. Sadyang ikaw lamang ang tinira ko. Pinaalis ko sila. Sahurin mo ang langis sa palad mo. At kusmoeka kay Blanc. Sa kanyang lalamunan, may cancer siya eka. Kinwento kay Pilar David Arceo. Ay, Diyos ko anak, wag, sabi niya. Baka magalit sila sa'yo. Paano yun? Sabi ko, ba't ganito nararamdaman ko? Sabi ko, ba't ganito? Kinalimutan yon na lagi nang may sakit. Lagi nang may sakit. Pa-check up doon, pa-check up doon, pa-check up doon. Si Apo Concheng, walang makitang sakit. Eto na, Constancia, sadyang niloob kong hindi pa matupad yaon sapagkat may takda ang lahat sa lupa. Subalit kapag dinatal ko ng takda, hindi ka na maaring magpasubali pang tumutol sa akin. Mga minamahal, baliw ba ako ngayon? Sira ulo ba ako ngayon? Nalilinlang ko ba sarili kong katlokohan? At niloloko ko ba kayo? Salamat sa inyo, naway makinabang kayo. At nang ipakita sa karagatan. Constancia, tandaan mo, marami ang aanihin, kakaunti ang mag-aani. Kailangan ko ng mga manggagawa na tapat, natutupad sa lupa. Anong mga pinagsasasabi? Hindi ko naintindihan. Mga minamahal, sang araw, walang kamukat-mukat ng makatulog. Sisidlang silver, yung ginagamit ng unang panahon ng mga praile, matataas. Silver, matataas na tao. Lalagyan ng tubig. Mula ulo hanggang talampakan, magaling ka na anak. Nawala ang toxic goiter ng check-upin. Clear, normal. Wala akong alam. Di ko pa alam yun. Wala akong karunungan. Wala akong kaalaman. Subalit salamat. Salamat sa Ama. Karampot na talino, maraming nakinabang. Buhay ba ang Diyos? At kung katulad din ninyo, ang pagtanggap at pagtalima, ano ba naman nga yan? Toxic goiter lang yan. Sasabihin, aba, ano ka? Kapag lumalayan, magkakaboses ka pa kaya? Ano ka? Kapag lumalayan, saan kaya yan pupunta? Ano ka? Pag lumalayan, magagawa mo pa kayang sumigaw-sigaw ka? Mga minamahal, wala namang malala na palalala lang ng tao sa lupa. Kapag hindi pa gustong lumala ng Ama, mabubuhay ka papawa.
Ngunit sa isip mo, pinalalala mo kahit hindi malala, lalala talaga yan. Ngunit gaano man kagaan o kahirap, pinantay mo lang dahil sa malatay kaya niya, walang mahirap, lahat magaan. Buhay ba nga ma? Kaya, ikaw, ba, madali ka nang sumagot ngayon. Haba, may boses ka pala. Namalat ka pa niyan. Huwari ko nang unang makita mo si Apo Kunching, bibigay ka na Magpapatay na ang paa mo at parang kulay suka ka na ngayon. Ay, salamat, kilala mo na si Ama. Ikaw! Sino ang mabathala? Sino ang malakas? Sino ang malakas? Hallelujah! Madali kang makalimot. You are the key to unlock my heart. Sino naman ang key para magliwanag ang isip mo? Sino ang malakas? Sino si malakas? Na pinagmula ni Kristo. Nagmula na nga siya doon Sinong malakas? Paano ka ba? Saan nagmula ang Espiritu Santo? Gagaling. Reward mo yan. Ikaw, sino ang malakas? Nangopya. Alam niya na. Nangopya. Sino si malakas? Tsaka sino? Memory gap na wala na. Normal na. Hindi na memory gap. Hindi. Ano na nawala? Kasabay ng nawala. Alin ang nawala? Pagkagaling, ano ang nawala? Wala nang nawala. Pagkagaling mo, anong unang hakbang na gagawin mo? Ngayong magaling ka na, ano ang plano mo sa buhay? Kamahiya. Malulugot siya yung Ama. Anong unang hakbang na gagawin mo sa buhay? Mangumpisal ka. Sige. Maganda yan. Kanino ka mangumpisal? Tama. Pagkatapos mong mangumpisal, anong susunod na hakbang? Pagkatapos, anong haharapin mo na? Ano na haharapin mo sa buhay? Yung haharapin mo na sa pang-araw-araw mo ng buhay, ano na? Normal ka na nga. Back to normal ang isip mo. Kaya lang, baka back to normal na rin yung gagawin mo. Iba na. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, ano ang buhay? Nais nyo bang maging mabuti lagi ang isip nyo? Anong sabi? Magbulag-bulagan ka? Magbingi-bingihan ka? Kung ang makikita mo at maririnig mo ay magdudulot sa iyo ng pagkakasala, na magbibigay pagdaramdam sa puso mo, at magdudulot ng kasamaan ng isip mo, at patuloy na makalalayo ka
sa Diyos Amang kinikilala mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit paano kaya gagawin ito? Mahirap gawin ito bilang tao. Paano magagawa ito? Paano? Paano? Sa makatwid, ang gawain ito, hindi lamang kayo ginagamot sa pisikal na katawan. Hindi lang ang pinagagaling sa inyo, pisikal na karamdaman. Kundi pangunahing napagagaling at mapapagaling ang alin? Alin naman ang lalakas? Kapag malakas ang espiritu nyo, tandaan ninyo, malakas na rin ang katawan nyo. Sapagkat napalalakas ng espiritu ang katawang nanghihina at lupaypay. Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang, ano kaya ang espiritu ang gusto ng tao? Ayaw makawala sa masamang espiritu ang tao eh. Paano kaya mapapamuhay at makakapamuhay sa tamang espiritu? Paano? Paano makapamumuhay sa tamang espiritu? At tatandaan mo ba kung anong naging sakit ng anak mo? Kung bakit siya nakaparito noon? Nakalimot ka na nga. Tanungin mo yung asawa mo. Alam ko. Kaya hindi mo na nga siya matatanong. Subalit, ano nga ba ang dahilan kung bakit namatay siya? Ha? Diabetes. Hindi yun ang nakamamatay. Yun ang nakamamatay. Ang diabetes ay di nakamamatay. Ano nakamamatay? Kapag ginagamot kayo sa diabetes, ano ginagamot sa inyo? Diabetes. Nawala ba'y diabetes nyo? Ha? Nawala ba'y diabetes nyo nang ginamot kayo? Nang matuklasang may diabetes kayo, nagsimula na kayong uminom ng gamot, nawala ba diabetes nyo? Sino mag-aalis nun? Sa pamamagitan ng ano, hindi ko sinasabing huwag kayong uminom ng gamot, hindi ko rin sinasabing huwag kayong magpadoktor, hindi ko sinasabing huwag kayong magpasuri ng gamot, ng dugo. Ang ibig ko lang sabihin ay suriin ninyo sinasabi ko. Si Kunching walang talino at walang katalinuhan para sambitin ito. Gumaling ba ang diabetes nyo nang kayo ay nagpagamot? Lumagok ng gamot sa diabetes. Nawala ba? Nawala ba? Yun. Taas, baba, normal. Taas, baba, normal. Normal, baba, taas. Paikot-ikot lang yan. Ang tanong, nang sinilang ka sa mundong ito, kompletos rekados katao, may asin, tubig, asukal ang katawan mo. Magbulay-bulay kayo at magnilay kayong totoo sa winiwek at sinasambit ko sa inyo. Sino ang nagnormal ang dugo niya at tubig na di niya napagamot ito? At sinong tao ang gumamot upang pagalingin ang sakit sa dugo ninyo? Walang hindi mapapagaling, yaong amang nagbibigay buhay. Kaya't kung siyang kikilalanin, ano bagang di magiging normal? Kalinsabay ng mga gamot nyo, kilalanin nyo'y unay siya, maibibigay niya ang tamang paraan sa buhay nyo. At bibigay niya sa inyo ang lakas tibay na totoo, kalusog at kalakasan habang may buhay kayo. Habang nabubuhay, makakamtan ninyo ang lakas at tibay sa pamamagitan ng Espiritu. Oh, sino ang kalakasan ninyo?
Sinong magpapasigla sa inyo? At kung wala naman ngayong oras na ito tao, paanong magsisiwalat sa inyo at magtuturan ng ganito? Anong talinong mayroon nitong taong pandak sa harap nyo? Kailan may diwiwi ka ang di batid ng sinumang tao? Maliban ang tontot mangmang sa pananaw ng tao'y di masabi kung ano. Subalit ang may kaisipan, di gagawin sasabihin ng di alam. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Kung kayong mga nilalang, nagagawa niyong gawin at iwasan ng hindi, at gagawin nyo ang alam, ako pa kayang mas higit na alam, yung marapat kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Oh. Hindi para sa'yo, wag mo nang kuhanin. Yan ang wika ko, kung binigay sa inyo at di nakamtan nyo, nakahulagpos pa ito. Maaring may takdang iba para sa'yo, at wag manimdim ka, daratal din tao. Ang marapat na mahawakan mo, ang kakalingain ka ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Makakamtan mo ang hindi mo pinagpagalan, kakainin mo ang di mo tinanim, pagkat amay gayon kung magmahal kanino mang anak niya sa ibabaw ng kalupaan. Katakataka ba ngayon kung ang kapwa niyo'y kumakain, nananamit, na nakikita niyo'y wala namang hanap buhay? Magtaka kayo kung alam niyong pahiga-higa lamang at kay sarap ng buhay, kain ang kain. Katakataka talaga yan, sapagkat sasabihin niyo, aba, kain ang kain kayan, di naubusan ang kinakain. Bihis ng bihis kayan, di naubusan ng dinadamit. Wala naman kang ginawa kundi matulog na lang. Subalit ang tuwirang ama'y kinikilala, patuloy na inaalayan ng mainang bawat araw. Kataka-taka ba nila lang na ito'y maging marapat na masisiyahan? Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang di makikita at di madarama sa wiwaga ng Ama kapag siyang kinilala. Sumaindyok ang kapayapaan at ang kagalingan, karamdaman ninyo'y kamtin, yaong kasiglahan. Pagarian kayo ng lubos at tapat sa isipan, damdamin nyo'y kamtin, yaong kagalakan. Pagtibayin kayong lahat ayon sa inyong mga pagtanggap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam,
Nekkarameneya Ana. O aking Ama at Ama nila, kay hirap magsiwalat ng ukol sa iyong marapat at dapat na ginagawa at gagawin sa lupa. Subalit wika mo nga, kung hindi mo ito'y patutupad na sambitin at wikain ng tao sa lupa, paano mo nga ito'y maibababa? At tiyamang ito na may nailikha mo sa lupa at naibigay mong pawa sa mga anak mong inabutan at tuwirang nasidlan at tinanggap kang tuwiran, aluin mo't pagalakin, tagumpay ay kanta. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa sa bawat araw. Kapag nanghina ang loob ng mga nanggagamot, wala silang magagawa. Kapag nanghina ang loob ng mga nangangaral, wala silang magagawa. Ngunit kapag ang Ama, kapag siya rin ang umayaw, wala na siyang gagawin at wala kayong magagawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano ngayon ang mas mainam? Huwag siyang manghina, manghinawa, manghina ang pag-asa na magbabago kang anak niya, manghinawa sa kanya, pagmamahal sa iyo, at paghahanap na totoo na ikay mabago niya. Sapagkat ang nais niya, lahat ng anak niya ay madama siya. Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba siya? Mga minamahal, oo nga naman, sa unang buhay bilang tao, hindi kayang sumambit ng buhay ba ang Ama? Dakila ang Ama. Ngunit dahil sa kanyang espiritu, sa pangalang Kristo, salamat mabingiman ang tao sa pagsigaw ng buhay ba ang Ama? Dakila ang Ama. Patuloy na ipagsisigawan. Buhay ang Ama. Dakila ang Ama. Ikaw, gusto mo rin ba makiisa-isa na magsumigaw? Buhay ang Ama. Dakila ang Ama. Hindi mo siya maisisigaw na buhay siya. Dakila siya. Kung di mo pa nakikita at nadarama sa buhay mo ang pagkilos niyang buhay at dakila siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw,
kapag sinasabi ng mensahe, huwag kayong selosa, huwag kayong inggitera, magalak kayo, matuwa kayo. Sapagkat kapag ang tao, selosa, seloso, inggitera, inggitero, hindi bubuti isip niya. Malalason sa tuwing nakaisipan niya. Kaya hindi siya magiging mabuti ang kalooban at damdamin. Dahil may inggit, may selos siya. Pakatandaan nyo't itaga nyo sa bato. Kaya itong gustong mamatay ng ama, ang selos, inggit sa kalooban at kaisipan ng tao, nang sumibulang mabuti at maligayang buhay niya. Huwag kayong nagdaramdam, sapagkat yun ang totoo. Hindi gusto ng ama ang gayong mamuhay kayo, sapagkat kapag naiinggit ka, sigurado magagalit ka. Kapag nagseselos ka, sigurado mapupuot ka. Kapag may selos at inggit ka, sigurado di ka bubuti. Dahil laging may galit, may hinanakit, may puot sa puso mo. Paano ka mababago? Paano ka makakatanggap? Paano ka makakakilala? Sapagkat kapag naiinggit ka, kapag may nakita ka sa kapwa mo, ba't ganun? Meron siya, ba't ako wala? Kapag nagseselos ka, siya mahal niya, ako hindi. Kaya huwag niyong gawin yan. Maaring mamatay yan. Mamamatay iyan. Mapapatay iyan. Hindi kayo ang mamamatay. Ang isip at damdamin nyo ang papatay at babaguhin ng mabuting espiritu. Sa espiritong masama yan, inggit, selos. Upang magalit ka, upang magdamdam ka, upang maghinanakit ka, upang mawala ka. Tuwang-tuwa si demonyo sa iyo. Naging kanya ka. Umiiyak naman ang Kristo. Bakit pinagpalit mo siya? Kung nakinig ka sana at nakatanggap ka, dapat maligaya at masaya. Kapag walang inggit, kapag walang selos, yan ang totoo, tao. Sapagkat siya iinggit, sa naiinggit at nagseselos, kahit di naman totoo, kahit di nagkakasala ka pa niya, dahil may inggit, may selos, masama isip niya. Kaya yan ang pangunahing pinapatay. Kaya't ang may pandinig ay